Ang kwartong hindi dapat buksan sa lumang hotelisang bisita ang nagbukas ng kwartong. Matagal nang sarado sa lumang hotel at kinabukasan natagpuan siyang patay sa loob nito. Walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban. Pero ang mukha niya ay parang may nakita siyang hindi dapat makita. Sa makasaysayang lungsod ng Vigan, Ilocos Sur, may isang lumang hotel na halos 2 siglo na ang edad. Ang gusali ay gawa sa makakapal na kahoy at lumang bato. Ang mga sahig ay kumakaluskos sa bawat hakbang. At ang mga ilaw sa pasilyo ay madalas kumukurap tuwing gabi. Maraming turista ang gustong magstay doon dahil sa kakaibang ambience. Parang bumabalik ka sa nakaraan, pero may isang bagay na napapansin ng lahat ng bisita. Sa ikalawang palapag ng hotel, may isang pinto na laging sarado. At ang numero sa pinto ay 13 ayon sa mga empleyado ng hotel. Mahigit 30 taon nang hindi ginagamit ang kwartong iyon. May lumang kadena ang pinto at may dilaw na selyo na parang matagal nang hindi ginagalaw. Kapag tinatanong ng mga bisita kung bakit sarado ang kwarto, iisang sagot lang ang ibinibigay ng mga staff. Maintenance lang po. Pero sa totoo lang, may kwento sa likod ng kwartong iyon na bihirang banggitin ng mga tao. Isang gabi ng Oktubre, dumating sa hotel ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Miguel Santos. Isa siyang manunulat. Mahilig siyang magsulat ng mga kwento tungkol sa mga lumang gusali at misteryosong lugar. Naniniwala siya na ang bawat lumang bahay ay may sariling kwento. At minsan, ang mga kwentong iyon ay mas totoo kaysa sa iniisip ng mga tao. Nag-check-in si Miguel sa hotel para magsulat. Plano niyang manatili doon ng ilang araw upang makakuha ng inspirasyon. Mahilig siya sa tahimik na lugar, sa lumang sahig na kumakaluskos, at sa mga ilaw na mahina ang sindi. Para sa kanya. Doon nagsisimula ang mga magagandang kwento. Sa unang gabi niya sa hotel, naglakad siya sa pasilyo ng ikalawang palapag. Tahimik ang buong lugar. Halos lahat ng bisita ay natutulog na. Habang naglalakad siya, napansin niya ang pinto sa dulo ng hallway. Ang pinto na may numerong 13, may kadena ito at mukhang matagal nang hindi nabubuksan. Huminto siya sa harap nito. Pinagmasdan niya ang pinto. Napansin niya ang kakaibang bagay. Ang selyo sa pinto ay bahagyang punit. Parang may nagtangkang buksan ito kamakailan. Napakunot ang noo ni Miguel. Bakit hindi nila ito inaayos? Bulong niya sa sarili. Bilang isang manunulat, malakas ang kanyang curiosity. Para sa kanya, ang misteryo ay parang magnet at ang saradong pinto ay parang paanyaya. Kinabukasan, tinatanong niya ang receptionist habang nagkakape. Miss, bakit sarado ang kwarto numero 13? Sandaling natahimik ang receptionist. Pagkatapos ay ngumiti siya. Matagal na pong hindi ginagamit iyon. Bakit po? Nagkibit balikat ang babae. Luma na kasi ang kwarto. Pero napansin ni Miguel na parang may itinatago ang receptionist. Kinagabihan, hindi makatulog si Miguel. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang pinto. Ang kwarto numero 13, sa wakas. Bumangon siya sa kama, lumabas siya ng kwarto at naglakad papunta sa hallway. Tahimik ang hotel. Tanging ang tunog ng lumang orasan sa lobby ang maririnig. Tik-tok, tik-tok. Habang naglalakad siya, nararamdaman niyang parang mas malamig ang hangin sa dulo ng hallway. Huminto siya sa harap ng kwarto numero 13. Hinawakan niya ang kadena. Napansin niya na maluwag ito. Parang hindi na maayos ang pagkakalagay. Dahan-dahan niya itong inalis. At hinawakan ng doorknob. Sandaling nag-atubili si Miguel. May bahagi sa isip niya na nagsasabing huwag niya itong buksan, pero ang curiosity niya ay mas malakas. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at bumukas ang pinto. Agad siyang sinalubong ng malamig na hangin. Kahit gabi ng Oktubre, hindi dapat ganun kalamig ang loob ng kwarto. May kakaibang amoy sa hangin. Parang lumang gamot at basang kahoy. Pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay natatabunan ng makapal na alikabok. Ang kama ay may lumang kumot. May mga lumang larawan sa pader. At ang kurtina ay bahagyang gumagalaw kahit walang hangin. Habang naglalakad siya sa loob ng kwarto, biglang sumara ang pinto sa likod niya. Malakas ang tunog nito. Napalingon siya agad. Hello?
Walang sumagot. Bigla niyang napansin na may nakatayo sa dulo ng silid. Isang matandang babae, nakasuot ng lumang puting damit. Mahaba ang buhok at nakatingin siya kay Miguel. Walang emosyon ang kanyang mukha. Napaatras si Miguel. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso niya. Sinubukan niyang maglakad papunta sa pinto. Pero naramdaman niya may humawak sa kanyang braso. Napalingon siya agad. Wala namang tao, mas lalong lumamig ang hangin. Napansin niya ang kakaibang bagay sa paligid. Ang mga anino sa pader ay gumagalaw kahit hindi siya gumagalaw. Ang mga lumang larawan sa pader ay tila nagpapalit ng ekspresyon. At may mahina na boses na bumubulong sa kanyang tainga. Parang may nagsasabing, "Manatili ka." Sinubukan niyang buksan ang pinto, pero hindi ito gumalaw. Parang may humaharang mula sa kabilang side. Habang naghahanap siya ng paraan para makalabas, napansin niya ang isang lumang diary sa tabi ng kama. Binuksan niya ito. Ang mga pahina ay kulay dilaw na. Halos hindi na mabasa ang tinta, pero may isang linya na malinaw. "Narito ako magpakailanman. Huwag na huwag bubuksan ang kwartong ito." Biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Lumubog ang buong silid sa kadiliman. At mula sa dilim, narinig niya ang isang malakas na halakhak. Halakhak ng isang matandang babae. Kinabukasan, napansin ng mga empleyado ng hotel na bukas ang pinto ng kwarto numero 13. Nagulat sila, dahil alam nilang matagal na itong sarado. Nang pumasok sila sa loob, natagpuan nila si Miguel. Nakahiga sa sahig. Patay na. Walang sugat, walang dugo. Pero ang mukha niya ay parang may nakita siyang hindi dapat makita. Mula noon, mas mahigpit nang isinara ng hotel ang kwarto numero 13. May bagong kadena, may bagong selyo at walang sino mang pinapayagang lumapit dito. Pero may mga bisita pa rin na nagsasabing kapag gabi, may naririnig silang mahina na halakhak sa dulo ng hallway. At minsan, may naririnig silang katok mula sa loob ng kwarto. At ang mas nakakatakot, minsan daw, ang pinto ng kwarto numero 13 ay bahagyang nakabukas. Parang may naghihintay ng susunod na taong magiging mausisa. Kung ikaw ang nasa hotel na yon, bubuksan mo ba ang kwartong pinagbawal buksan? O susunod ka sa babala ng mga nauna? Dahil minsan, yung curiosity ay hindi lang nagdadala ng kaalaman. Minsan, ito rin ang nagdadala ng kapahamakan.